So, maghangyo ko sa tanan sa pagbarog. So, ato laning basahon, kay mama ni ang ato nga topic, ato nga teksto, then mukwara ko nga verse, chapter verses, para ikuha nato niya. Okay. Matthew 28 verse 19. Ato dunganan pagbasa. Okay, are you ready? Ready, start. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Lord, of the Son, and of the Holy Ghost. Okay, so ang ako ginagkuhakan ko sa Matthew 9:35-36. Matthew chapter 9:35-36. Okay, kung nakita man, are you ready? Ready, start. And Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom and healing every sickness and every disease among the people. 36. But when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them, because they fainted and were scattered abroad as sheep having no shepherd. Amahan na mo nga langit nun nga sa langit, Ginoo. Salamat kayo Dios nining unang gabi sa mong missions conference nga kini maduhay kalampusan bagmadaog no Lord, pinagis mong tabang kanasad kami Dios nga kining missions conference usa kini kadugar o dapit nga din ang pagpadasig pagpaligon sa among nga buluhaton ingon nga mga magtotoo o mga alagad sa Dios aron among mapadayon Ginoo ang among katungdanan o mando gikan sa imo nga pulong. Especially Ginoo gapray ko nga nini nga simbahan Lord. Ay Ginoo nga maghahatag sa dugang pang mga kaliyukan nga makapa-challenge po din nga member sa church para unta nga di lang ang usa ka pastor kundi ang tanan nga member sa church makahimo nining usa ka dakong tahas mao nga missions. Kanasad kami Ginoo nga ang tanang mga butang dili mahimo na mo kunwa ang tabang nimo. Usa gamita kon Dios karon nga gabi sa imo nga mensahe nga tagan mo kog dakong pagsalig in Jesus name. Amen. Okay, so ang ato nga topic kini man no. Di ba? Mao man na. So reaching the word with the word. So kung atong tan-awon mga butang kung ato sa Matthew 28 verse 19 di lang kini mando og tan-awon nimo kini dili kini mando gikan sa simbahan, dili kini mando sa bisan kinsang tao, mando kini gikan sa atong amahan. Go. Ambot may pasabot na kini nga mando alang ani sa mga pastor. Ang tanan nga mando ingon nga mga magtotoo ka ni Kristo, mga gitawag Kristohanon, ang tanan nga buluhaton gipiyan ni sa matag usa kanato. Sabot ipasabot may igsoon, wa lang nagsugo si Jesus Christ niya na kundi siya mismo ang unang nahimong sumbanan. Nanaog sa gikan sa langit aron iyang isangyaw ang maayong balita ngadto sa katawan para ang katawhan makabaton diha sa kalawasan. Usa ka butanggod na sayod ta di gini malilong. Ang katawhan dinis kalibutan makasasala. Nasayod ta na. Pero kung sa mong mando o sugo magpabilin ang mga tao makasala pagway usa ka nato mulihok muandam sumala siyang mando. Daghang mga tao usay karon naglakaw-lakaw sa kadalanan. Makita na to ang kadaghanan ng mga pangitabo sa kalibutan, mahadlok mangganita kay mga malinog, pero wala to hatagad to pagtagad. Ang mga tao karon nagjabaw, nagsinggit na tungod sa kahadlok. Now, tungod yan na migson. Matod pa verse 35. Si Jesus mismo, samtang nagasuri siya, libot sa mga syudad, ngadto sa mga villages, mga balangay, nagatudlo siya. O niya, nagawali siya sa may nga balita o ebanghelyo. Samtang nagasuroy siya, sa verse 26, nakita na to nga
Pagtanan niya sa mga tao, di kay murag, nakita nato ingon siya, but when he saw the multitudes, he was moved with compassion. Nakita niya mga tao, murag, natandog siya, tungod kay luoy o makita niya nga ang katawan, kundi una na to tanawon, kundi na to manliyukon, ang mga tao hangtod karon, di gid na makabaton sa kaluwasan, kundi man tamuy mo sa gimon Jesus Christ. Mga igsoon, doon na lang tayo mga tulok ka mga butang. Reaching the word with the word. Number 1, we must have a divine compassion. Kung tanaw na ito mga igsoon, kung gibati man Jesus Christ, kung nakita niya ang katawan nga murag natandog siya, natuwa na to ang we must have a divine compassion kaya siya, he was moved with compassion then. Nakita siya sa mga tao, nakalakaw, natandog siya nga morning mga butang, nga iyang gihimo ang tanang nga pamaagi para nga ang tao makabaton sa kalwasan. Doon nalay duha ka mga butang, sama sa ato, kung gihimo ni Jesus Christ kana, siya may usa ka butang gihimo para kita pod nga mopalo ta kung unsa ang mga gibuhat ni Kristo sa pagdala sa katilan sa Ginoo. Doon nalay duha ka mga butang. We have a divine compassion. Number 1, mission to seek the lost. Mission to seek the lost. Kaya kung nakita man nato nga si Jesus Christ may pagbati man siya, nagsuroy siya, ang iyang gipangita kadtong mga nangawala. Kung gihimo Jesus Christ kita karon sa atong palibot, sa bisan asang dapit, usahay nato ang kapakyasan nato, usahay kay napasagda itong mga tao, kaya siya nasayod ta, nga kanang mga tawhana, wa pa makabaton sa kaluwasan, wa pa na kanang Kristo, apan wa lang ta magpakabana. Inay maglatag Biblia para share na to, unsay gidala karon ang atong cellphone. Mag-indicate ta sa cellphone, mahaling ako, imo brato na. Apan wa ta sa migson, nga daghan pa mga tao karon, nga naglakaw-lakaw ning sa atong palibot karon, nga wa gid nato sultii kung unsa Jesus Christ nga alang sa ilang kinabuhi. Mao na yun ang taas ni Kristo sa mission. Luke 19 verse 10. Unsa yun din ato lang basahon ingon sa Luke chapter 19. Siguro daghan na kasagon yan, igabalik-balik ni pero sa kini kahagit sa ato. Kung si Kristo nagapangita na ang hagit pud nato nga atong hatag ang pagtagad ang mando sa Dios nga pangitaon po nato ni mga tao nga naa pa yung taon sa nagpadayon sa pagpakasala nga wa pa nakaila sa Dios, wa pa nakabaton sa kaluwasan sa inyo niya. Luke 19 verse 10, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Kung unsa man ang gipangita karon ni Jesus Christ, mao po na ato pangitaon. Unsay tuyo niya aron luwason ang mga katawan. Magunsa man niya ang pangutana. Kahit gisulti sa Bible nga ingon siya sa Romans 13, no? Sa gikuan ni Pastor, Romans 10:13. Ingon siya, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Apan kundi ta magpakabana niyan nga sabihan kinsa ang utag just maluwas, apan kundi ta magpakabana, magpabilin ang mga tao nga wa makabaton sa kawasan. Now, ito na migson. We must have a divine compassion. Number 1, mission to save. Number 2, mission to save sinners. Di lang kay kanag bitang mga pita, kundi kinahanglan ang buluhaton nato sa pagluwas ni adtong mga makasasala. Matod pa sa 1 Timothy chapter 1 verse 15. 1 Timothy chapter 1 verse 15, unsay ingon sa Bible? 1:15. This is a faithful saying and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. Ngayon nakita nato dinhi mission to save sinners. Unsa mati pamatuod niya na word ginabutang diya nga nakita nato kanang word nga nagpasabot kana ang kalibutan karon ana sa grabing kalisod o kahimtang
ang kalibutan nagkagrabe na, ang kalibutan karon nasayod ta nga mas ning uminto ang kadautan. Ingon ang Bible, ang 1 John chapter 5 verse 19, and we know that we are God, and the whole world is light wickedness. So tungo na brothers and sisters, mission to seek the lost, mission to save sinners. Point number 2, di lamang we must have a divine compassion. Number 2, we must a dedicated ministry. So kabala ko, alang ka na to, nga mga missionary nga pastor. May mga butang usahay sa atong ministry. Nga mura og sure lang kung unsa man tumation, wala na ta usahay magpakita sa atong pagpadayon, usahay kung naay mga problema, naay mga kulakuan, naay mga obstacle, maundang nato ang atong ministry. Nganuman tungod kay nakita nato, sigurado may mga butang kanato usahay ang nakapugong kay mao lagi na wa na tay kwarta, may mga daghang problema na undang ato ministry. Unsay gon sa 1 Timothy chapter 4 verse 2 Timothy chapter 4 verse 5. The Bible says, "But watch thou in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, make full proof of thy ministry." Maigsoon, doon ay duha ka mga butang. Willing to stand for ministry. Kinalantang andam gitang mubarog sa atong ministry. Naibalo ko, nga bisan kini nga church, ibutang ko. Daghan ko sa atubang diri. Kay usahay magod nato, pag di na ta matagan saktong support, usahay maluya ta. Brothers and sisters, labi na sa akong makubanan. Bisang maggamay ato madawat o unsa magwala madawat, padayon ng kita. Mubarog yun ta. Kaya musugot mo by the grace of God na abot na ini nga simbahan 18-19 years na bilong ini nga simbahan. Why? Ginabuhat ni Pastor Daniel Bernales dito nga kung ako pa kuno og nasani ingon niya dito nga si Pastor Kusgapa kon aduna ba'y mga butang pwedeng mahawa sa dinhi na mga tao nga mutabang para kumakadawat ana. Nganuman, sagas siya nga daghan tag mga sakop. Pwedeng gamiton ko ni para ang mga tao kinsa nang musuporta niya na through by the grace of God. Giingnan ko kamo. Ang kwarta tinod kinahanglanon pero ang akong nabili ni Sinbana ang ato manggong doktrina. Mo na'y pinakalabing kapitalista namo, kapital namo na sa Kwame na Baptist Church. Tod isla na sugsugon gani milito King James mo, mura mo makasabot. Kana mga butay siyang kapaday mi barog willing to stand for ministry. Unsay ingon din na matud pa sa verse 5. Unsa bang kang andam tang mo barog? Matud pa din number 4. Make full proof of thy ministry. Nga kailan nga puno tas pagpamatuod. Mao na kung unsa man ang atong mapaabot o masugatan sa atong ministry, isip nagpadayon ta sa atong mission sa atong gihimo karon, kinahanglan tang moandam tang mubarog sa bisan unsa ang may dangat kanimo ug kanako. Number 2, di namang willing to stand for the ministry. Number 2, willing to sacrifice for ministry. Musulti lang ko, namatay man gito, no? Na-bless ko sa kinabuhi to. Bisag yubo-ubo, nasakit siya, grabing mulihok to. Kamu mismo, naibaw mo, kay tagadiri mo, nakakita ko na itong namatay na-bless ko ato, kay bisa na gipamati, gisakripisyo niya, para ang Luzon, Visayas, Mindanao, masangyawan sa pulong sa Diyos. Kinahagit ko kita karon, di lang mga pastor, kita mga magtotoo, member sa church, ang member sa Kwame na Baptist, tanan nga niya karon, kinanglan nga ato kang willing to stand for ministry, willing to sacrifice for ministry. So mao ni ang ikatulong nga last. Di namang we must have the divine compassion. Di namang we must a dedicated ministry. Last, we must have desire to preach the gospel.
Brother and sisters, ilabi na ani nga simbahan. Ambot ko nakita ba ninyo na? Kada Martes, mato mo sinabangga, may mga young people niyang diri gagmay pa, ginakatuna mo unsang pagwali. Siguro, tagay nabangga, kay tabo ni atol na magtabo, daghang mga tao, pag muwali ninyo sa diri, barog na gud palihog dong. Kana, muwali na ang mga katauhan gud say, may, uy, kabata, paanik, kamao naman lagi. Why abilidad na bata ang Diyos may naggamit niya. So tungod niya na, ginawali na to, doon na tayo tinguha sa pagwali, sumayang balita, di na to ikaulaw tungod kay nasayod ta, matud pa sa Romans 1:16. Unsa yun sa Romans 1:16, matud pa ni Pablo, Romans 1:16 siya, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone. So, una-una nato maigsoon. Balikon ko, dinig ko mo tapos. Gikay nato gyud. Ang paghatag, akong panahon, reaching the world with the word. Ngadto sa katawan, kung kanabaw mong kita, nga mubo na lagi yung panahon. Sa dagang mga pangitabo, nga wala untay tao, nga mga tulisok na to, ang atong mga kaubanan, estudyante, mga atong partner, wa man ko ni mo sultihi. Naibaw man day ka, nga naman. Marasos mo na kong hagit. Minta sa pata na balik sultihan na to. Ang mga tao. Para mabatunan nila ang kaluwasan nga naangko nimo, naangko na to. Busa pinagi sa pulong sa Diyos, manginaw ta, nga ang tanan karon anda mo buhat, kay dili kini sugo sa simbahan, sugo na sa mando sa Dios. Amahan na muliton, Ginoo, salamat kayo sa imong nga pulong nga din among napatagamto mo, Lord. Ang mga butang nga din gusto na mo, Lord, nga kung unsa pa ang among kaligon sa pagpadayon sa mga blaton, ikaw, Dios, ang magadugang panamog kusog. Kay kung wala ka, Dios, wa gid mi memo. Bisan sa unsang mga butang among paghimon, ikaw ang among garantiya para mapadayon among misyon diya sa katawhan mo ang pagluwas kanila gikan sa pagkamasala. Busa mo ang pasalamatan in Jesus' name. Amen.